Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Webes mga lodi at grabe mga balita natin ngayon mga lods ha. Balita ko mababan na ang Facebook sa Pilipinas. Di ba? Actually, kakakita ko lang nun bago ako mag-yo-yo guys, check So titignan natin yan mamaya-maya. Okay, pero grabe. Grabe yung mga news natin ngayon mga idol. Crypto news, global news, lalo na yung nangyari sa Nepal. Ako, titignan natin yan mga lodi. Ang daming video kumakalat ngayon. At alamin natin kung ano yung reason bakit ganun. No? Bakit bumaha ng ganun? Nagkaroon ng malaking daloy ng tubig. Wala naman dam dun. Mga idol, ano niyan? Hindi, meron ata. Titignan natin ha. Meron tayong video kung paano siya no? So ayan, global news, trending news, crypto news mga idol. Syempre lalo na kung bago ka dito, sana mag-like, subscribe, comment ka sa ating channel. Mga idol, click the notification bell at syempre check nyo yung mga link dyan sa baba ng description. Malupit yung mga nandyan. Okay, let's go. No, pero bago balita pala, so wait lang. Bago balita, punta muna tayo sa ating chart. So, sabihin ko lang sa inyo na tinamaan na yung ating lock profit. Nakuha na natin yung ating $905. 905 ba? 25. Nakalimutan ko. Basta umabot ng, siguro kasama yung aking margin, umabot ng mga 62K yung ating nakuha, mga idol, no? Sama yung margin natin. Tapos, ngayon nag-aabang tayo. Actually, kaya meron akong kulay blue dito kasi dapat dito ako magpo-position. Dito sa range na to. Ayan, no, dito. Kasi in-expect ko kagabi, bababa siya dito sa range na yan. Tapos dito siya magaganon, oh. Kaya lang, nabigo tayo, no? Hindi tayo naka-position kasi nga hindi umabot dun sa gusto nating range, mga lods. Kahit dito sana, sa dulo ng week na to, kasi ini-expect ko, aabutin niya yan, yung week na yan, para makuha niya yung liquidation. Kasama yung mga nandito, no? Kaya inisip ko, dito siya kukuha Kaya lang, yun nga, mga idol, no, hindi pa binigay. So, wait muna natin. Mukhang nagpapatagal pa, nagpapakondisyon pa tong ating chart. And then, alam nyo naman, weekend is coming. So, titignan natin kung, kasi pag weekend, mga lodi, simula Friday hanggang Sunday, medyo ang drive ng market is slowly downtrend. So, hintayin natin yan kung ganun yung mangyayari. Pero, hindi yun 100% na slowly downtrend simula Friday hanggang Sunday. Madalas lang ganun, no? Pero hindi siya lagi. So titignan natin kung ano mangyayari simula bukas, no? Kung magdidiretso siya ng ganyan kasi alam natin ang hinihintay natin September 15 So hihintayin, kumbaga medyo meron pa tayong ilang araw. Oh, 1 2. Halos 3 weeks pa. Halos 3 weeks pa tayo maglalaro dito mga idol. At yung 3 weeks na yun, habang lumalapit yun, sa tingin ko, sa gitna ngayon halimbawa dito. Eto, simula dito, ayan, hanggang dito sa sabihin na nating 9-10, ano yan, sa tingin ko lang to mga lodsa, slowly downtrend. No? Slowly downtrend yan kasi nga medyo malayo pa yung 15 And then, kapag palapit na yung 15, no, kapag palapit na, tapos may mga naririnig na tayong mga positive na, uy, sure na magkakaroon ng botohan, sure na ganyan. From slowly downtrend, magiging from slowly uptrend na yan. Tapos pagdating ng 15 mismo, doon na tayo magde-decide. No, kung yayaman ka na ba o hindi. O hindi, mga idol. No, so doon natin mapagdidesisyonan yan pag nasa 15 na tayo. Pero sa ngayon, slowly downtrend tayo. And then from slowly downtrend, pag papalapit na yung 15, mag-slowly uptrend tayo. Ganun yung sa tingin ko lang yun mga idol, no? Yung aking hulalysis, ganun. So titignan natin yan. Okay? So, kaya nga kung sakali lang pumitik to, naisip ko lang din kanina, kung sakaling pumitik siya pumitik ng ganun, tapos nag-consolidate, mag-short na ako nun Kasi in-expect ko, baka mag-slowly downtrend siya, ganun. Sa akin lang yun hindi ko sinasabing gawin nyo yun. Huwag kayong umasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong token. Do your own research. I'm not a financial advisor. Okay, let's go sa malulupit nating news. Okay? So, punta na tayo dito muna sa ating, ito na nga po yung nangyari na flood sa Nepal. No, grabe, sobrang lakas niyan. Mga idol, para lang sa movie mo lang makikita yung ganyan lakas yung lakas ng daloy ng tubig na yan. Makikita niyo yung mga tao. So far, hindi pa malinaw kung gaano kadami, no, yung nasauwi dito at yung magkano
ang, damage na ginawa nitong sobrang, mud flood na nga ang tawag nila dito kasi sobrang lakas ng tubig. Talagang, umano siya ng mga putik. Grabe yan, nakita niyo 'no, sa movie lang mangyayari yung ganyan. Mga idol, sobrang lakas. Ayan oh, oh, mga lods, oh, pero, may Nepal ba ako nilagay dito? Ito, 'di sa ano natin Nepal, Nepal mga idol. Grabe 'tong nangyari dito, mga lods at, hindi siya talaga kapani-paniwala. Ayan, nakita niyo yan 'no, grabe. So, mahaba yung dinaanan niyan mga idol 'no. China and Nepal kasi parang boundary 'to, eh. Boundary yung ilog na 'to ata ng China and Nepal mga lods, 'no. Isang part na ayan, kung sino yung nandito sa sulok, ayan talaga yung aabutin niyan mga idol. Kita niyo, oh my goodness. Imagine natutulog ka lang, nananaginip ka pa nandiyan ka. Oh, may mga tao dun, nakita niyo yun mga lods? Naku, grabe yan mga idol talaga. Eto pa, isa pa 'to, ayan nandito, tanggalin ko na 'to, ayan yun, eh. Etong video na 'to, kita niyo yan, tumatakas sila diyan, oh, hindi ba tumatakas, umiiwas sila. Pero siyempre marami pa nandun sa baba, eh. Pero may mga inaabot diyan mga idol. Grabe ayun oh, kita niyo inaabot na yun. So inaabot na yun mga lods, naku, kita niyo yung lakas na yan. Sobrang tindi mga lodi. Oh, grabe, grabe. Grabe, sobrang lakas mga idol, nakakatakot. Tignan mo tumakbo na nga siya, oh, kasi baka isipin niya abutin pa siya, oh. Grabe yan mga idol, naku. Sobrang tindi ng nangyari. Eto yung sinasabing nangyari mga lods, oh, hindi ito, eh, hindi ito yung parang ano, eh, bakit biglang may gumano na tubig. Eto yung simulation dito mga simulation, ito. Showing how the flood disaster in Nepal occurred. No, a mass of glacier in the Himalayas broke up and fell into the valley, dragging ice, rock, and soil into the river bed. The resulting massive wave of water and debris quickly advanced along the river bed, sweeping away everything in its path. No, kumbaga may malaking part, no, sa Himalayas na nabasag kasama ng ice at bumagsak siya dito sa Kailugan, mga lodi, ayan, parang ganyan. Tapos ayun na yun 'no, talagang tumagas na diyan yung matinding mga tubig, ayan oh. So, sobrang lakas mga idol, grabe. Kita niyo yung binasag na yun 'no, mga lodi, oh, talagang sa ngayon, wala pang masyadong ano, hindi pa kumpleto, eh, mga lods, eh, latest natin sa Nepal para baka kasi may bago na silang ano, bilang, oh. 95 300, ba't ganito yung salita? Siguro sa translation natin. Sorry mga lods. Devastating avalanche Nepal, at least 95 dead and 384 tourists missing. Yung mga missing na 'to, ito yung mga inanod, medyo lalaki pa yung bilang ng dead na yan kapag nakita na yung paano mo makikita yun? Sobrang lakas nun. Kung saan inagos yun, malamang yung iba diyan hindi na makikita mga idol. Hindi mo na makikita yan sa yung iba diyan mga lods. Sa tingin ko grabe oh. Kita mo oh. Takbo ka talaga diyan 'pag inabot ka talaga niyan. Ikaw bibidyo-video ka pa, hindi ka pa umalis. Sobrang lakas niya 'no. Wasak, maraming malalaking tulay ang nawasak, eh, mga idol. Saan na ba 'yun, yung isang tulay na meron akong nakitang talagang nawasak na tulay, eh. Grabe, grabe 'to mga idol. Meron pa akong nakitang ano, eh, ah, sinave siya ng elephant, ayun. Ayun, sinave siya ng elephant, oh, mga idol, oh, 'di ba? So, dito maraming nangyari dito mga idol na hindi ka panipaniwala, mga lord, sa dilubyo na 'yan. Talagang 'pag nature talaga yung, kumilos, grabe wala kang magagawa mga lods, 'no? Grabe, nakakalugmok 'yan kung lalo na kung taga diyan ka. Yung mga ganyang bahay na 'yan, wala na 'yan, eh.
Ay, yung mga ganyan matagal maano yan mga lodi, makaka-recover. Mahihirapan sila diyan mga lods. Naku, naku, sabi nga nila, pray for Nepal, mga lods, 'no? So, ayun, grabe ang nangyari at, sana tulungan sila ng mga karatig bansa, mga lods, 'no? At yung kung sino man yung may mga kakayahang tumulong, mga idol sa kanila, eh, sana tumulong. Grabe, grabe yan mga idol. So ayan, yung grabe yung ulo ng balita natin ano. Ayun yung ating ulo ng mga balita, grabe ang nangyari mga lods, 'no, at sana, maayos o maka-recover sila mga lods, 'no. O eto na, next news tayo. Grabe yun, Next news tayo mga idol, refresh natin ang Beat Pinas dahil may matinding balita dito. Eto na mga idol, proposal to ban Facebook nationwide now under review. Ayan na yun mga lodi. Ibaban na ang Facebook. Mabubuhay kaya ang mga Pinoy? Kapag walang Facebook, dito ka na nga lang kasi dati 'di ba may mga text-text pa, no? Magte-text ka, kokontakin mo yung, mga ibang tao dito sa halos lahat ng nasa Pilipinas, 'di ba? Ang way of ano natin para ma-contact natin yung mga kung sino man yung gusto nating kontakin is Messenger, 'no? Facebook, lalo na yung mga tito-tita natin hindi naman gagamit ng mga Discord, hindi naman gagamit ng mga Telegram yung iba diyan kasi ang alam lang nila Facebook, 'di ba? So kapag ang Facebook na ban, mababawa ano na di ko alam, mga idol, kasi ako marami naman akong app, Hanggang sa ipo-promote na lang natin 'tong X, 'no? Promote natin yung X mga lodi, mas matindi pa yung X, 'di ba? Pero siyempre marami ring, malulungkot diyan, mga idol, at siyempre mababawasan din yung mga propaganda ng mga ibang mga politiko dito. Kasi ginagamit ang Facebook para sa ano na parang dito na tayo yung main information natin na nakukuha everyday, halos sa Facebook na, yung mga sa social media na, 'Di ba mababalitaan mo na, "Uy, si ganito ganyan, sa Facebook na 'yon." Mga lods, kasi yung iba hindi naman nanonood ng TV sa totoo lang. Ako nanonood lang ako ng TV kapag alam mo 'yon, yung kahit nanonood ako ng TV nagse-cellphone din ako, 'di ba? So yung mga ano talaga sa social media na talaga bumabase. Ito hindi pa naman under review pa lang, mga idol. Pero sa tingin ko hindi nila 'to maraming tututol. Hindi ako sure, mga lods. Pero marami kasing mga Pinoy ang maapektuhan diyan. Yung iba kasi may trabaho na rin sa Facebook, 'Di ba dun sila nagbebenta, nagpo-post sila ng kanilang mga alam niyo yun, yung mga business nila doon. So maraming maapektuhan once na iban yung Facebook, mga idol, 'no? So medyo questionable 'to, mga lods, kasi ultimo mga politiko ginagamit yung Facebook sa kanilang mga propaganda, 'no? Pati yung mga social media diyan, yung mga mainstream media rin ginagamit din 'yan, 'di ba? So hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari diyan. Asan na tayo? Alam ko meron pa akong isang news dito, sa Pilipinas, Wait lang mga idol, Ito. Eto 'yun mga lods 'no, yung Binance. Although pasok na yung Black-Scholes, tama ba, Black-Scholes ba 'yun? Sa Binance ay sa Pilipinas, pero hindi pa rin 'no, guaranteed mga lods 'no. The Securities and Exchange Commission o yung SEC sa Pilipinas has clarified that allowing the crypto exchange local partner into the regulatory sandbox does not mean Binance is unbanned or guaranteed a legal comeback in the Philippines. So check natin dito sa ating browser. Kasi bumalik na yung Binance sa browser. Tama ba? Check natin. So meron na-access mo rito, mga idol. No, yung Binance, na-access ko rito sa aking browser. So hindi siya ban. I mean, na accessible na siya. Hindi ko alam kung ba't ganun yung sinabi nila, na unban, na hindi pa rin siya unban. Pero dito, ma-access mo yung Binance, 'di ba? Comment nyo nga diyan kung sa cellphone nyo accessible pa rin yung Binance, mga idol, o accessible na. Kasi ako hindi sa cellphone, kasi hindi ako masyado ang ginagawa ko lang sa cellphone yung Bitget lang. Pero dito sa browser natin, Binance tsaka yung Bitget dati. Kaya lang nung naban yung Binance, Bitget na lang at ginagamit natin is yung ating Opera browser, 'no? So check nyo, mga lods, pero mabigat yung sinabi na 'to
Kasi maraming umasa mga idol na nung nakakala nila nung pumasok na yung Black Scholes no sa Philippines na which is parang Binance din yun, yung crypto exchange mismo, hindi kasi crypto exchange yung Black Scholes mga lods So, yung crypto exchange mismo na Binance babalik na, ayun yung akala nila pero hindi pala mga lods no. Sabi nga dito, does not mean Binance is unbanned or guaranteed a legal comeback in the Philippines. Ayun yung sinabi ni Bembol. Ay, hindi, sino ba to? Si SEC chairman. Hindi, sino ba to? The SEC. Wala. Sino ba to? Siya ba yung sa SEC? Alam ko hindi ito yun Siya ba yun? Iba yung face. No, ayan mga lods, mabigat din yan. So, eto na. Punta na tayo sa ating crypto news, mga lodi. Kaya bumagsak yung market. Speaking of kalbo, ayan na, mga lodi. Si Jim Cramer says, I sense a monumental day. Ayan, talagang si Imbers Cramer. Kilala nyo na to mga idol, no? Lahat ng sinasabi ni Imbers Cramer, kabaliktaran. So, pag naging bullish siya, bearish ang mangyayari sa market. Pag naging bearish siya, bullish naman yung mangyayari sa market. So, ngayon, super bullish siya. So, anong ibig sabihin? Super bearish ang mangyayari. Hindi pa yan mga lods imagine, nag-post pa to kagabi, kitang-kita ko. Mga lodi, ayan told you, sabi niya, it would be explosive. And we are just getting started. Oh my God! So, ang daming nabisit. Please stop. Dear God. Dapat dito kay Jim Cramer, pinapatahimik na to mga idol No? Ito kaya gawin ko mukha sa thumbnail ko. Jim Cramer. No? Grabe antindi. Iba talaga, sabi nga nila sa sobrang accurate, sa sobrang accurate ng post ni Jim Cramer, na sobrang inverse niya, ibig sabihin kabaliktaran lagi, dapat daw siyang pag-aralan. Pag-aralan niyo yung tao na yan. Sino ba nagsabi nun? Sa sobrang accurate niya sa pagiging inverse, kailangan niya ng pag-aralan mga idol. Parang na siya pati yung market talagang titignan na yung opinion niya. Di ba? Yung opinion lang niya mga lods is nagmamatter na. Ganun katindi tong inayopak na to. Grabe ka, Jim. Ang lupit mo, Jim Boy. Ayan So, kaya ba bumagsak yung market, mga lods? Grabe. Dahil ganun. So, umabot tayo dito. So, dito ako tinamaan mga idol Tinamaan tayo ng lintik dito banda. Yan. So, napuyat nga ako dito kasi in-expect ko babagsak. Nag-set pa ako dito. No, kasi binodega na natin yung sobra and then tinake out ko na yung iba. Kumbaga, pinrapit ko pambayad ng bills. Okay? So, may bodega tayo, tapos nagkumuha ako ng $80. Ayan, pang trade ulit natin. So, ini-expect ko, sabi ko, kailangan makapasok siya dito sa range na to. Ayan, sakto yung range na yan. Ito nga yung iniisip ko magiging range natin na bago mag slowly uptrend papunta ng 15. Slowly downtrend muna, no? Tapos pagpalapit na yung 15, ayan na, parang ganito maging itsura sa tingin ko lang naman. Yan, slowly downtrend, tapos dyan sa range na yan, tapos slowly uptrend kapag papunta na tayo ng 15. Malayo pa mga lods, naka 5 minutes time frame lang ako So, hindi pa ganyan. Baka ganito yan, mahaba. Kasi nandito, layo pa ng 15 No? Saan pa yun? Malayo pa. So, yun. Ayun yung in-expect natin. Okay? So, grabe. Grabe ka, Jim. So, punta na tayo dito. Nako, ito mga lods Sabi kasi dito mga lods ng Watcher Guru, US says a Chinese hacker broke into the Federal Reserve. Patay tayo dyan. Nakapasok yung mga Chinese hacker sa Fed. Wait lang, basahin ko lang to. Kape tayo ngayong tanghalian. Grabe. So ayan, bakit ito totoo ba to? Ang tanong, totoo ba to? O baka pinapalabas lang to ng US? 'Di ba? Pwedeng ganoon mga idol. So ang sabi rito ni Stellar, they're preparing or they are preparing for the new financial system.
manufacture the crisis o kumbaga gumawa tayo ng crisis, no? Halimbawa, ito napasok yung Fed, ito yung ginawa nating crisis, no? Halimbawa lang, manufacture the crisis then roll out the pre-approved solution. Kumbaga gagawa tayo ng crisis tas maghahain tayo ng solusyon. Ganun yung parang pakulo nila, mga lods, no? So parang sinasabi dito, nako napasok yung Fed, etc., ganyan-ganyan. So kailangan nating solusyonan yan. Ito ang ihahain naming solusyon sa inyo. Pang, di ba? Pero sa umpisa pa lang, ang gusto lang talaga nila ay mapalitan o mahain yung solusyon na yun. Kaya lang wala silang way para mahain yun. So kailangan natin gumawa ng crisis para mailatag natin tong gusto nating proposal. Parang ganun. Di ba? Manufacture the crisis, then roll out the pre-approved solution. Create the Fed and bank vulnerabilities so they knew the new financial system on blockchain looks like the only solution. Baga, ang gagawin nila, pagmumukhain nilang vulnerable yung Fed at kailangan nila ng patibayin to. At ang kailangan nila is yung new financial system, no, na blockchain, no? Financial system on blockchain looks like the only solution. So, kasi papalabasin nila na hindi kasi pag di natin to ginawa, babalik at babalik lang yan. Vulnerable na kasi talaga yung Fed, kailangan na natin baguhin. Ang kailangan natin is yung blockchain, yung bagong financial system sa blockchain. And the XRP sits ready as the settlement layer. So, nag-aabang na pala to si XRP. Ayun daw yan mga lods. No? Pero opinion lang to ni Stellar, mga lods. Pero syempre may mga rumors na niyan talaga, no, na nagsasabi na kailangan na natin palitan yung Fed. Tsaka yung, alam niyo yun, yung Fed, embedded na yung XRP Ripple dyan, mga idol. So, hinihintay na lang nila. So, hindi natin alam kung pakulo lang to para papalitan na or something. Pero andyan siya Nabalita to, mga lods. So, kailangan nyo malaman yan. Malay nyo, mangyari talaga yan, di ba? So, ito naman. Huge. Ito, huge to, mga lodi. Talagang huge to. Kasi Quant newly granted US patent drops. Huge hint as it mentions Ripple and Hedera hash graph. The patent is built around communication between different DLTs, meaning networks like XRP Ledger and Hedera fit the exact multi-chain world Quant is building to connect, no? So ayan kasi yan, mga idol Next natin. Kumbaga, ito yung pinaka formula o yung pinaka documented kasi siya, no? We will see Quant XRP HBAR working together. So ayan yun. So good news to, mga idol. At dito naman, nako, kilala niyo si Yuto, 'di ba? So lahat ng mga post ni Yuto noon, no, si Japanese kasi yan Yung lahat ng mga post niya na pinagtatawanan noon nangyayari na ngayon. No, nangyayari na ngayon. No, maraming post to. Ito, yung Japan soon will tokenize the government bonds on the blockchain. So, in-announce na yun ng Japan. Japan's initiative do not stop at the XRP token itself. It's increasingly, the focus is being placed on the entire ecosystem and infrastructure of the XRP ledger. That is all I can tell you at this point. So, ayun yung sinasabi niya. Marami siyang sinasabi ngayon. Ripple is not becoming a bank only in the United States. It's just that the US o the United States is the first. So parang sinasabi niya na hindi lang sa US magiging bangko ang Ripple. Sila lang yung start, no? The Bank of Japan will begin purchasing XRP. However, it will not do so officially or directly. Ito yung pinakamabigat na post niya rito No, hindi siya directly bibili, no? It will purchase through the third parties. Bakit? Bakit naman ganun? Because if news is spread that the Bank of Japan is purchasing XRP, the price could surge dramatically. So kailangan bibili sila through third parties para hindi halata, hindi ma-news, hindi mabalita. No, kasi nga baka umangat yung presyo ng XRP. Ganun yung sinasabi na rito. Oh man, we are going to be so rich soon. No, to sabi niya, Yuto always seems to come through with the goods. This is because if news spread that the Bank of Japan is purchasing XRP, the price could surge dramatically. Pero naisip ko lang, no, kung yung Japan
alam na yan, no? At gumagawa at bibili na sila at alam nila yung importante ng XRP at ng XRP Ledger. Bakit yung US hindi nila gawin, no? Ano yun, maunahan pa sila ng Japan? Di ba? So, ayan, ano pa ba yung last news ko dito? Ito na, wala na pala. So, ayan na, mga lods, kasi dito, binanggit dito, mga idol, kasi ito, puro mga ano to, government official, tsaka mga stable coins to, mga nandito, mga idol, tas crypto exchange. No, isa lang yung crypto dito na token na kumbaga official, no, si Brad Garlinghouse lang. Kaya ang sabi dito, out of the 5 crypto assets, mga lodi, kasi top 5 yan mga lods Ayan, alam niyo ba yung top 5? Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, tsaka Solana. Siyempre, labas yung stablecoin, mga lods, no? Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, tsaka Solana. So, ang sinabi niya rito, mga lodi, out of the top 5 crypto asset, was Satoshi in the room representing BTC? Siyempre, wala naman sa si Satoshi. Siyempre, hindi naman papakita yun. Malay mo, ito yun. Okay, ito yun. Hindi natin alam. Siyempre, no. Si Vitalik ba? Andyan in the room representing Ethereum? No. Si Zizi, andyan ba si Zizi? In the room representing Binance? Siyempre, hindi rin. Sino yun nandyan? Ripple, in the room representing XRP? Yes. I'm done. Enough said. O, yun sabi niya. So, kung lalaliman nyo ang inyong pag-iisip, sabi niya rito, mga idol, parang alam nyo na, no? Na lahat ng nandito sa paligid ni Trump, crypto exchange, stablecoin, although stablecoin din pwedeng i-representa rin ni Brad Garlinghouse ang stablecoin kasi merong stablecoin ng Ripple which is yung RLUSD at ang sinasabi nga nila yung RLUSD hindi naman talaga ibig sabihin nun is Ripple USD. Ang ibig sabihin daw nun is real US dollar. Ayun yung sinasabi nila mga lods, no? Sabi nila yun hindi ako nagsabi nun, rumored lang yun. Pero ayun yun sabi, real US dollar. No, pero ang nagrerepresenta lang ng token dito na ang nandito is si Brad Garlinghouse which is XRP. So, dito pa lang parang titignan mo na lang makikita mo na. Tsaka yung ito, mga lodi, yung mga yan, yung mga nasa likod na yan, may mga meaning yan sa sa Ripple Riddler, mga lods. Sa kanan natin, hindi kasi ako masyado sa mga Ripple Riddler, pero kasama yung mga yan, yung may nakakabayo na yan, itong eagle na yan, kasama yan, mga lods, no? So, kayo nang bahala sabi ko nga, okay, umasa para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins, do your own research. I'm not a financial advisor. Okay? So, yun. Ayun ngayong umaga, ito lang muna o tanghali ang ating news. Mamayang news ng gabi, titignan natin. Update ulit tayo. Syempre, follow up tayo sa mga binalita natin ngayon at may mga interesting news. Isasama natin yan mamayang gabi. At ang pinaka-importante is mag-comment kayo ngayon sa video natin dahil babasahin ko yan mamayang gabi. Pwede kayo magtanong. Huwag lang kayo mangungutang. Okay? At pwede kayo magtanong kahit love life o lahat. Mas okay yung umasa na masagot natin na maayos Pwede nyo lang itanong. Okay, so kita-kits tayo mamaya mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up, and my throat hurts. okay, bye-bye.